Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship. Ang muli nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay na makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay ang unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9. Ganito po ang sinasabi. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ay katiyakang pinatawad na ng Diyos. Purihin ang Diyos na buhay. Sa ating palagay, hallelujah, tayo kaya'y tunay na pinatawad na ng Diyos. Paano tayo patuloy na mapapatawad ng Diyos kung ang laging ginagawa natin ay biguin siya? Kung minsan labis-labis ang bigat ng kasalanang ating ginagawa. Paano natin matitiyak ang kapatawaran ng Diyos? May kasalanan bang hindi maaring linisin ng dugo ni Kristo? Nilibak ko ba si Jesus dahil sa aking pagtanggi at pagkagalit sa Diyos? Praise God. Ganyan ang pakiramdam ng maraming tao. Kaya may nagpipinitensya at nagsasakripisyo para magkamit ng kapatawaran. Para bang ang Diyos ay maaring suhulan? May mga tao naman lalong nagpapakasama dahil sa kanilang paniniwala ay hindi na sila maaring mapatawad. Paano po natin matitiyak na nagpapatawad ang Diyos sa anumang kasalanan? May isang babae sa matandang tipan na ang trabaho ay magbenta ng sariling laman. Hindi lamang siya nagtamo ng kapatawaran, kundi napabilang sa mga ninuno ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang pangalan po ay Rahab. May isang mamamatay tao ang naging isa sa mga pinakadakilang lalaki at lingkod ng Diyos. Ang kanyang pangalan ay Moises. Si Haring David naman po ay kinikilalang pinakamabuting hari ng Israel. Isang lalaki na ayon sa Biblia ay kinalugdan ng Diyos. Ayon sa Gawa, Kabanatang 13, Talatang 22. Ngunit siya man ay nakiapid at gumawa pa ng paraan para mapatay ang asawa ng babae. Sa bagong tipan po ay wala marahil na dadakila pa sa paningin ng mga tao kaysa kay Apostol Pablo. Ngunit siya'y naging pinakamahigpit na taga-usig ng Kristyanismo at naging kasabwat sa pagpatay kay Esteban, ang kauna-unahang martir na Kristiyano. Ngunit tinanggap niya ang ganap na kapatawaran ng Diyos at siya'y naging pangunahing apostol at misyonero ni Kristo. Ang mga tao pong yan ay naging dakila, hindi po dahil sa kanilang kabutihan, kundi dahil sa biyaya ng Diyos na nagpapatawad. Ang pagpapatawad po ng Diyos ay nagkakaloob ng lakas upang ang isang tao ay mabuhay na nagtatagumpay sa tukso at makasanlibutang pamumuhay. Ngunit kapag ang isang tao ay laging humihingi ng kapatawaran sa kasalanan, subalit paulit-ulit na ginagawa ito, hallelujah, marahil, ay tunay na may problema sa kanyang buhay. Kailangan po niyang ganap na layuan ang tukso. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Utos po ni Apostol Pablo. Yan ang kahulugan ng pagsisisi. Pagtanggap sa kasalanan, paghingi ng kapatawaran, at pagtigil sa paggawa niyan, at huwag nang bumalik sa kasalanan. Matitiyak ba ninyo na kayo'y talagang pinatawanan ng Diyos? Opo, yan ay maliwanag na turo ng kanyang salita. Hindi lamang yun, kundi ipinangako rin niyang kalilimutan niya ang lahat ng kasalanang pinatawad na. Kaya't kung nilimot na ng Diyos
ay wala kayong dahilan para alalahanin pa ang mga iyon o balikan. Purihin ang Diyos na buhay. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Maraming salamat po sa muling pakikiisa ninyo sa pangumagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos.